So tuloy tayo sa series natin na about our greatest weapon. So sabi natin, kinuha natin ito sa verse natin, Revelation chapter 12 verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. So na-overcome natin yung attacks ng enemy, yung strategy ng enemy by the blood of the Lamb. So ang main principle natin, the blood of Jesus is our greatest weapon against the enemy. So sino yung enemy natin? Yung serpent, devil, si Satan. Siya yung enemy natin. At ang panlaban natin sa kanya is the blood of Jesus Christ. No? So last Sunday, pinag-aralan natin, Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So, dahil sa yung first na topic natin, first na principle natin, by the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. Sabi natin ng malakas, by the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. So ito dapat kabisado natin to. Ano? So sabi nga natin, yung weapon natin against the enemy is the blood of Jesus. So ito dapat kabisado natin siya by heart, sa isipan natin, memorize natin. By the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. So, pinag-aralan natin last Sunday, tayo ay tinubos, tayo ay redeemed. Ibig sabihin, kasi last Sunday, diniscuss natin, we are slaves. Slave tayo ng sin, slave tayo ni Satan. Pagka-slave ka, kung ano sabihin ng master mo, yun ang susundin mo. No? So, ang ginawa ni Jesus, nung namatay siya sa cross, binuhos niya yung kanyang dugo para mapalaya tayo sa slavery. No? Hindi na Satan yung ating master, hindi na yung sin yung ating master. Ang master natin si Jesus Christ na. So, dati ang sinusunod natin kasalanan, dati ang pinaglilingkuran natin kasalanan, si Satan. Ang ginagawa natin, although unknowingly, pwedeng knowingly, hindi natin alam. Pero yung ginagawa natin, yung buhay natin, ginagawa lang natin yung gusto ni Satan tsaka yung gusto ng kasalanan. Pero dahil sa blood ni Jesus, dahil sa kanyang death sa cross, napalaya na tayo. So ngayon, tayo na mayroong mga relationship na kay Jesus, tayo na nirecognize na natin na si Jesus yung Lord ng ating buhay. Malaya na tayo sa kasalanan. Hindi na natin kailangan sundin yung kasalanan. So sabi nga natin, pinag-aralan natin, we are free to obey, we are free to serve God, we are free to praise God. Malaya na natin nagagawa na sumunod sa Panginoon. Dati, pag gagawa ng mabuti, parang ang hirap gawin. No? Pag magpapatawad, mahirap pagpatawad. Pag may nakasakit sa'yo, no? pag meron ka nakaaway, ang hirap gawin na magpatawad. Pero dahil pinalaya na tayo ni God, madali na tayo makakasunod kay God. Madali na natin magagawa yung pinapagawa ng Lord. And free na rin tayo na mag-serve sa Lord. Pwede na natin gamitin yung life natin, yung resources na meron tayo, yung talent at skills natin para makapag-serve sa Panginoon. No? So, ganun yung ginagawa natin. Even yung nakikita niya sa amin ni Tita May, ni Migs, ni Moses, nagsaserve tayo sa Lord kasi nga pinalaya tayo ng Panginoon. So, tuloy natin yung binasa natin last Sunday sa Ephesians chapter 1 verse 4. Sabi niya, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Sabi mo sa tabi mo, pinili ka. No? So, si God may pinili. No? Yan isa sa mga doktrina na pag-aaralan natin in the future na may pinipili si God kung sino yung maliligtas. No? Gusto niya lahat maligtas. Pero, ang truth, hindi lahat maliligtas. Hindi lahat pupunta sa langit. Meron lang siyang pinili. No? Ngayon, hindi natin alam kung sino yung pinili at hindi pinili. Hindi natin alam. Pero, pagka meron kang, since nandito ka ngayon, tinanggap mo si Jesus, naniwala ka kay Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, ibig sabihin nun, isa ka dun sa pinili. Ano? Nalalaman na lang natin later. Kasi nga, nag-decide tayo na tanggapin si Jesus. Kaya mo lang nasabi na napili tayo. Tapos, nung pinili ka, sabi niya, He chose us in Him before the creation of the world. Bago palikhain yung world, bago pa magkaroon ng earth, pinili niya na tayo. Kasi nga, sabi ko sa inyo, si God, hindi siya bound on time. Ano? Bago pa niya gawin yung isang bagay, alam na niya yung mangyayari after nung gagawin niya. Alam na niya kung kailan kayo papanganak.
Alam na niya hanggang kailan ka mabubuhay, kung kailan ka mamamatay. Alam na ni God yun. Tayo hindi pa natin alam kung kailan ka mamamatay, kung paano ka mamamatay. Ayaw lang natin nung tayo, dahil may alam natin pupunta tayo sa langit. So alam niyo ba na pupunta kayo sa langit? Tanong mo yung katabi mo, pupunta ka ba sa langit? No? So, pag tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, alam mo na yung pupunta ka sa langit. Sure na yan. No? So, pag alam mo pupunta ka sa langit, hindi ka lang takot mamatay. Ako takot mamatay. Ayaw lang nating mamatay dun sa pangit na paraan. Ayaw mo naman yung mamamatay ka dahil nasagasaan ka ng truck. Napisa yung ulo mo. O kaya, nakulong ka sa isang nasusunog na bahay. Ayaw naman natin lang gano'n. O kaya yung nagkaroon ka ng malubang sakit. Yung hindi ka na makabangon sa higaan, tapos hindi ka na makakilos kasi sobrang lala ng sakit mo, or nalunod ka sa dagat. Ayaw naman natin ang gano'n. Although pupunta tayo sa langit, alam natin, hindi tayo takot mamatay, takot lang tayo doon sa paraan ng pagkamatay. Siyempre, gusto mo natin yung pag gusto ko mamamatay ako. Yung matutulog na lang ako tapos pagising ko, tapos din ako magigising. So, ba't ba tayo napunta doon sa pagkamatay? So, pinili tayo ng Panginoon bago palikain yung word, para daw saan? To be holy and blameless in His sight. No? Nung kinrain tayo ni God, pinili na tayo ng Panginoon. Tapos kaya na tayo pinili kasi para maging holy and blameless sa paningin niya. No? Pinili tayo ni God para maging kamukha ni Jesus. Tingnan natin sa mga verse. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. So, pag sinabing predestined, sabihin, bago ka pa i-create, bago ka pa ipanganak, bago ka pa mabuo, meron ng destination na sinet si God para sa'yo. Ano? So, hindi yun yung pinag-uusapan yung magiging engineer ka ba, magiging doktor ka ba, magiging successful ka ba, magkakaroon ka ba ng family, magkakaroon ka ba ng maraming anak. Maganda naman yun. Pero hindi yun yung destiny natin talaga. Ano? Sabi dyan, He predestined us for adoption to sonship. Ibig sabihin, gusto ni God, yung destiny na isinet ni God sa atin, maging anak tayo ng Diyos. No? So, ibig sabihin din nun, kung pinag-iisipan niyo mabuti, ibig sabihin din nun, hindi lahat ng tao, anak ng Diyos. No? Diba, sabi ko sa inyo kanina, may pinili lang, hindi lahat maliligtas, hindi lahat mapupunta sa langit, meron lang mga napili, meron lang mga predestined na maging anak ng Diyos. No? Pero tayo na nandito to, alam natin, napili tayo. Alam natin, dahil tinanggap natin si Jesus, alam natin, napili tayo. Alam natin, anak tayo ng Diyos. No? Sabi diyan, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. No? Sumunod na verse. In Him, so dito natin kinuha yung verse natin ng last Sunday. And then, ito rin yung gagamitin natin na verse for this Sunday. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So last Sunday, ang topic natin is we are set free. We have been redeemed. By the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. So this morning, ang topic natin, we are forgiven. No? Sabi mo sa atin mo, forgiven. Forgiven. Yan. So, sino sa inyo, taas yung kamay, nung walang nagagawang kasalanan? Taas yung kamay nung walang nagagawang kasalanan. No? Kahit yung, lang, hindi kasalanan sa Diyos, kasalanan lang sa kapatid, sa magulang, sa pamilya, sa boyfriend, girlfriend, may nagagawang kasalanan. Or walang nagagawang kasalanan. Meron ba? Meron ba dito walang nagagawang kasalanan? Lahat meron? Ikaw, Noah? Wala ka nagagawang kasalanan?
Madami. Diba? Kami natin. Tagan talaga bata. Yan kaya gusto natin mga bata. No? Sabi ng Bible, be childlike. Hindi ka nagsisinungaling. Totoo lang talaga. No? Honest lang talaga. Lahat tayo, may nagagawa tayong kasalanan. No? And sino sa inyo yung aamin na pag meron kayong nagawang kasalanan, gusto nyo mapatawad kayo? Pag may nagawa kang mali, gusto mo mapatawad ka? Wala, may nagawa kang mali sa kapatid mo, sa magulang mo. Gusto mo patawarin ka ng magulang mo. Tama, di ba? Eh, ganito naman yung sa kabilang side naman. Pag may nagawa sa inyong mali, sino sa inyo gusto nyo nagpapatawad kayo? Kayo yung ginawa ng mali. May sinabing hindi maganda sa inyo, or nahusgahan ka, or talagang may ninakaw sa'yo, may ginawa sa'yo. Sino sa inyo yung magpapatawad? Medyo mahirap yun, ha? Kaya, tatin yung, pag tayo yung nakagawa ng mali, gusto natin, papatawarin tayo agad. Pero pag tayo naman yung ginawa ng mali, ang tanong, magpapatawad ba tayo agad? No? So pag-usapan muna natin yung kasalanan. No? Lahat tayo may nagagawang kasalanan. Diba? Wala namang nagtaas natin dito na wala tayong nagagawang kasalanan. Lahat tayo may nagagawang kasalanan. Pati ako, meron akong nagagawang kasalanan. No? Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala. Walang sino man sa atin yung hindi nagkasala. Sabi na lahat ng tao, lahat daw ng mga tao nagkasala. Bata pa lang, gumagawa na tayo ng kasalanan. Ako, naalala ko ng bata ako, kumukupit ako ng pera sa magulang ko, nanakaw ako. Hindi lang sa magulang, nagawa ko na rin. Yung sa tindahan, kumukupit sa tindahan. Ginawa ko na yun. Nagawa ka na yun, yung pag may tinda, tapos kukunin mo, lalo pag wala kang baon, wala, naubos yung baon mo. Wala kang pambili, kukupit ka na lang. O kaya, sino sa inyo yung pagka sumobra yung sukle, hindi mo na ibabalik? Nagawa nyo na ba yan? Ano? Sumobra yung sukle, hindi mo na binalik. Oh, blessing. Sabi mo, blessing. Answer prayer. Ano? May sobra kang pera kasi yung sukle, sobra. No, nagawa ko na rin yan. Pagka may sobrang sukle, hindi ko binabalik. No? Dadahilan ko pa, nahihiya kasi ko eh. Nakakahiya. Ano? So lahat tayo, sino naman sa inyo yun, nakapagsinungaling na? Nagsinungaling na ako, nagagawa ko pa rin yan dati. No? Yung, kasi para gusto mong protektahan yung sarili mo, yung tingin sa'yo ng mga tao, okay. Walang yung tingin sa'yo, maganda. So, pag tinanong ka, ginawa mo ba to? Hindi po, di ba yung ginawa? No, kasi ayaw natin mapagalitan, tapos yun nga, gusto natin maganda yung tingin sa atin. Kapag tinatanong tayo, nagsisinungaling tayo. No? So, totoo ba yung sinasabi ng Bible? All have sinned. So, lahat tayo nagkakasala. No? Ano yung kasalanan? Yung kasalanan, yung Greek word dyan, natatanda yung, natandaan nyo, ano? Yung Old Testament, yung original na Old Testament, nung sinulat siya, Hebrew yung language niya. Yung New Testament, kasi nung time ni Jesus, Roman Empire siya, nung time ni Jesus. Pero yung language ay Greek. Yung common language ay Greek. Ngayon kasi ang common language natin English. Di ba? Hindi Tagalog. Yung Tagalog sa Pilipinas lang yan. Pero yung common language sa mundo, English. No? So, nung panahon ni Jesus, Greek. Sa New Testament, Greek. So, pag gusto mong aralin yung meaning ng mga words sa Bible, pag gusto mo talaga yung deeper na Bible study, titignan mo yung mga Greek words na ginamit. Tapos yun yung, iintindihin mo yung literal na translation nun, literal na meaning ng mga Greek words, para maintindihan mo yung talagang meaning ng words at that time. No? So, ganun yung pag-aaral ng Bible. So, yung sin na word, ang understanding natin dyan, pag sinabing sin, violation. Meron kang binayolate na law, meron kang binayolate na utos. Ini-understanding natin ang kasalanan. Yung wag kang magnanakaw, wag kang magsisinungaling. Pag binayolate mo yun, kasalanan yan. Ini-understanding natin ng sin. Pero yung pag tinignan natin sa Bible, yung Greek word na ginamit sa salitang sin ay hamartia. Sabi niyo, hamartia. Literal ibig sabihin ng hamartia, to miss the mark. No, si Mark, na-miss si Mark.
No? Yung picture niyan ay um, archery. Sa archery, may bullseye. Di ba? May bullseye sa archery, yung red sa gitna. Pag na-miss mo yon, ang mark, yung red sa gitna. Pag tinira mo yung pana, tapos tinamaan mo, hindi mo tinamaan yung red, yun ang ibig sabihin ng hamartia. Missing the mark. No? So, ang kasalanan, hindi lang yun, kasama dun yung nag-violate tayo ng law, nag-disobey tayo, mayroong utos, dinisabay natin, may command, dinisabay mo, may law, violate mo, sin yun. No? Wari, stoplight, red light, umandar ka pa rin, sin yun. No, kanya? Kaya sabi, maximum speed limit, 100 kilometers per hour, pero nagwa 110 ka, nagwa 120 ka. Kasalanan yan. Violation yun. No? Pero yung sin, hindi lang ganon. It's missing the mark. Ano? Yung sinet ng Panginoon na standard, pag na-miss mo yun, kasalanan na siya. Sundan niyo ba? Ano? Alright, ang sample ng standard ng Panginoon ay dahil Diyos siya, sasambahin natin siya. Dahil siya ang Diyos. Standard yun ng Panginoon. Pero nung before, tayo ba sumasamba ba tayo sa Diyos? No? At yung pagsamba sa Diyos, hindi yun every Sunday lang. No? Araw-araw tayo dapat sumasamba sa Diyos. Ano pa? Yung standard ng Lord. For example, may binigay sa iyo si God. May binigay sa iyo si God. Ang standard ng Panginoon, magpasalamat ka sa Lord. Nasundan niya? Tayo ba, lagi ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? No? So, ibig sabihin, hindi natin namimit yung standard ng Panginoon. Kaya siya, sin. Yun ang ibig sabihin ng sin, pag hindi mo namimit yung standard ng Lord. Ano pa? Yun nga, napag-aralan na kanina. Pag mayroon nakagawa sa iyo ng kasalanan, ang sabi ng Panginoon, forgive. Patawad ka. No? Yung, pag hindi ka nag-forgive, kasalanan siya. Isa pang ibig sabihin ng kasalanan, yung omission. Sabihin niyo omission. Yung root word omit. Ibig sabihin nun, yung magandang dapat mong ginawa, pero hindi mo ginawa, kasalanan mo siya. Na, di ba understand natin, kasalanan, yung pagka gumawa ka ng mali, kasalanan siya. Kasalanan din yung dapat na tama, na gagawin mo, pero hindi mo ginawa, kasalanan siya. For example, pupunta ka dito, may nakita ka na nasa gasaan, tumilapon sa kalsada. Anong dapat mong gawin pag may nakita ka nga? Tutulungan mo, lalapitan mo, tatawag ka ng polis. Dapat may gagawin ka. Yun yung maganda na dapat natin gawin. Pero pag wala kang ginawa, nilampasan mo lang. No? Kasalanan din yun sa Bible. Yun yung missing the mark. Ibig sabihin ng missing the mark. Hindi lang pag meron kang ginagawang mali, pati yung maganda na dapat mong ginagawa na hindi mo ginawa, kasalanan din siya. No? So, ibig sabihin, kaya sinabi ng Bible, lahat nagkasala. Lahat tayo. Lahat tayo, hindi natin naabot yung standard ni God. Lahat tayo, na-miss natin yung mark na sinet ng Panginoon. No? Tuloy natin. Isaiah chapter 64 verse 6. Sabi niya, all of us have become like one who is unclean. No? Naging unclean tayo. And all our righteous acts are like filthy rags. Nakita niya? Lahat ng maganda natin ginagawa, naging parang marunong basahan lang siya. No? Yun ang sinasabi ng Bible, yun yung standard na sinet ng Panginoon na nakikita sa atin ni God. Yung, dahil sa kasalanan na ginagawa natin, naging marumi tayo. Yung sa dumi natin, kahit gumawa ka ng maganda, kahit gumawa ka ng tama, ang standard ng Panginoon, yung ginawa nating tama, maruming basahan lang din yun. Nasundan niya? No? Sa sobrang, kumbaga, yung sobrang taas ng standard ng Panginoon, parang kisame natin, ano? Kahit anong talon mo yan, hindi mo maabot. Ano?
yung magandang ginagawa natin sa paningin ng Diyos, maruming basahan din siya. Sa sobrang dumi natin. Ganun siya. No? Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. No, so, sabi ko sa inyo, yung sa pag-aaral natin, you can take pictures, you can take notes para nakukuha yung mga verses na din yung aralin. Isaiah chapter 59, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Sigad-gad siya. Ano? Yung kamay niya, hindi maikli. Yan yung sinasabi ng Bible, hindi maikli. Kung gusto niya, meron siyang gustong tulungan, kung meron siyang gustong abutin, kaya niya yun. Tapos his ear to, hindi daw bingi sigad. Diyos siya eh. Yung pagiging Diyos niya, lahat tayo, kung sabay-sabay tayo ang buong mundo magpe-pray, sabay-sabay tayo magsasalita, dinig lahat ni God yun. No? So sinasabi ng Isaiah chapter 59 verse 1, hindi daw maikli yung kamay ng Diyos, yung braso ng Diyos hindi maikli. Yung tenga niya hindi siya bingi. Hindi siya mahirap makinig. Pero ano nangyayari? Sabi sa verse 2, tingnan niya. But your iniquities, sa ibang salita, kasalanan din yun. Your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. No? Sinasabi ng Bible, yung kasalanan natin, dahil sa kasalanan natin, nahiwalay tayo sa Diyos. Kaya kanyang iligtas, kaya kanyang abutin, kaya kanyang tulungan, kahit anong pinag-problema natin, kahit anong pinagdadaanan natin, pwede tayong tulungan ng Diyos. Pag nag-pray ka, pwede kang marinig ng Diyos. Pero bakit hindi tayo natutulungan ng Diyos? Bakit hindi tayo nadidinig ng Diyos? Sabi sa Bible, dahil sa kasalanan natin. Yung sin natin, yun yung naghiwalay sa atin sa Panginoon. No? Yung kasalanan natin, yun yung nagtatago sa mukha ng Diyos. Kasi si God, He is a holy God. Sabi mo sa katabi mo, He is a holy God. He is a holy God. Banal si God. Holy siya. Yung sa sobrang holy niya, hindi siya pwedeng tumingin sa kasalanan. No? Hindi siya pwedeng dumikit sa kasalanan, hindi siya pwedeng tumingin sa kasalanan. Kasi nga, holy siya. Kaya pag meron kang ginawang kasalanan, hindi ka niya pwedeng tignan. No? So, yung tao nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Gusto natin mag-pray, di tayo papakinggan ng Diyos, di tayo papakinggan ng langit. Gusto mong humingi ng tulong, di ka tutulungan ng Diyos. Kasi nga, ang nag-separate sa atin kay God, yung kasalanan na ginawa natin. Hindi dahil ayaw sa'yo ng Diyos. Hindi dahil sa hindi ka pinapansin ng Diyos. Gusto ko naman niyang pansinin, gusto ko naman ni God, mahal ka ni God. Pero hindi niya magagawang tumingin sa atin dahil sa ating kasalanan. Nakita niyo yung problem? No? Lahat tayo nagkasala, tapos lahat tayo hiwalay sa Diyos. Tapos yung lahat ng gagawin mo, kahit magandang gawin mo, sa tingin ng Diyos, maruming basahan lang. No? Yun yung problem. Kaya, anong kailangan gawin? No? Anong kailangan gawin? Kailangan mabura yung kasalanan. Kailangan mawala yung kasalanan. Kaya yung sinabi doon sa Isaiah chapter... mamaya, balikan natin yan. Sabi sa Revelation chapter 12, verse 9. Balikan natin itong verse na ito. Tingnan natin ito before. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. So ang ginagawa ni Satan, he leads the whole world astray. Nililigaw niya yung mga tao. Nililigaw niya yung mga tao palayo sa Diyos. So pag tinukso ka ng Diablo, tinukso ka ni Satan, tapos nakagawa ka ng kasalanan, ano na mangyayari? Hiwalay ka na sa Diyos. Nasusundan niya? No? Ililigaw tayo ni Satan sa mula kay God. Itutuksohin ka niyang gumawa ng kasalanan. Pag gumawa ka na ng kasalanan, tapos inulit-ulit mo pa. Di mo na siya nagawa, inulit-ulit pa natin. Na pag nagawa ng kasalanan, malalayo na tayo sa Diyos. So, ginagawa na din. Tingnan pa natin, ano pa yung description sa kanya? Then I heard the loud voice in heaven say, "With now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah." No?
For the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. So, bakit natin tinignan? Bakit natin ito tinitignan? Yung description kay devil, kay Satan, ano? Yung naka-red? Accuser. No? Siya yung accuser. Ano sa Tagalog yung accuser? Tagabintang. No? Isa sa ginagawa ni Satan, bibintang sa'yo lahat ng kasalanan mong ginawa. No? Lahat ng mali mong ginawa, lahat ng kasalanan mong ginawa. So, kayo lang nakakaalam nun. Na, si God alam yung mga ginagawa natin, tapos ikaw alam mo din yung mga ginagawa mong kasalanan. Ako, alam ko din yung mga kasalanan ginawa. No? Kung makikilala nyo lang ako, baka, kung alam nila yung mga nagawa kong kasalanan, baka hindi na kayo makinig sa akin. Baka hindi na kayo bumalik sa next Sunday. No? Kasi lahat tayo may ginawang kasalanan. Lahat tayo may mga tinatagong baho. Sabihin na natin gano'n. No? So, ang gagawin ng siya ay accuser. Si Satan, he is the accuser. So, ang gagawin niya, naglalagay siya ng mga doubt. Dahil sa kasalanan natin, binibigyan tayo ng doubts, binibigyan tayo ng guilt. Ano? Yung i-accuse ka niya para questionin mo kung talaga bang ako ay anak ng Diyos. Talaga bang ako ay ligtas? Talaga bang ako ay pupunta sa langit? Talaga bang may relationship ako kay God? No? Sasabihin sa'yo lagi ng devil, di ba? Sabi natin, he is a liar. Sasabihin sa'yo ng devil, hindi ka mahal ng Diyos. Diyan kaya? Hindi ka mahal ng Diyos, walang pakialaman niya sa'yo. Hindi ka tinitignan ng Diyos. Ano? Pag nagkasakit ka, pag nagka-problema ka, kasi pinaparusahan ka ng Diyos, kasi may kasalanan ka. No? Ganun yung style ni devil. Pag may sakit ka, sino sa inyo nagkakasakit? No? Pag nagkasakit ka, isa sa mga maiisip mo agad, bakit kaya ako may sakit? Kasi pinaparusahan ba ako ng Diyos? Kasi ba dahil sa nagawa akong kasalanan, kaya ako may sakit? Or pag may problema, ganun din. Kaya ba kung may problema, kaya ba ganito yung buhay ko? Kasi pinaparusahan ako ng Diyos, kasi may ginawa akong kasalanan. Yung dalawa. No? Naisip niyo na ba yan? Nagkaroon ba kayo ng mga ganong ideas, ganong thoughts? Kaya ka may problema, kaya ka may sakit kasi pinaparusahan ka ng Diyos. Or kung hindi man ikaw, siguro yung nanay mo, kayo magulang mo, pag may problema yung family mo, or may sakit yung nanay at tatay mo, iniisip mo, kaya sila may sakit kasi pinaparusahan sila ng Diyos. No? So, ganun yung mga ginagawa ni Satan pag-accuse natin. No? Deserving ka na mag-suffer. Hindi dinidinig ng Diyos yung prayers mo. Hindi sasagutin ng Diyos yung prayers mo kasi may kasalanan ka. No? Hindi ka matatanggap sa trabaho kasi may ginawang kasalanan. Ganun yung mga atake ng enemy. Ganun yung mga atake ni Satan. No? Hindi ka deserving ng kahit anong maganda. Hindi ka deserving ng blessing. Hindi ka deserving ng promotion. Hindi ka deserving ng magandang school o magandang trabaho. No, you're not good enough. Yan, mga pumapasok sa mga isipan natin. You're not good enough. Kailangan mo pang galingan, kailangan mo pang talinuhan pa. Kailangan mo pang sipagan kasi you're not good enough. Ang dami mo pang mga maling ginagawa. You're not good enough. No? Or sasabihin pa, ito pa yung mga thoughts na binibigay sa atin, you can never change. Hindi ka na magbabago, hindi ka na pwede magbago, ganyan ka na forever. Ganyan na yung ugali mo talaga. Hindi ka na magbabago kailanman. Hindi ka na mag-i-improve. No? Ganyan yung laging mga ginagawa ni Satan. Kasi nga, he is the accuser. And ang trabaho niya, he accuses them before our God day and night. No? Si devil, hindi siya natutulog, tayo natutulog. Hindi siya napapagod, tayo napapagod. Hindi siya napupuyat, tayo napupuyat. No? Wala siyang tigil ng pagtatrabaho, wala siyang tigil. Gagawin niya ng gagawin yung gusto niyang gawin. I-accuse tayo ng i-accuse day and night. No? I-remind tayo palagi sa mga mali natin ginawa, sa mga kasalanan natin, sa mga failures natin, sa mga mistakes natin. Yun lagi niyang ginagawa. Hindi siya natutulog, hindi siya napapagod, hindi siya nagugutom, hindi siya nagpapahinga. No? So, ganun siya. So,
Ang problem, lahat tayo nagkasala. Dahil sa kasalanan natin, para tayong maruming basahan. Kahit anong gawin natin mabuti, maruming basahan pa rin tayo. Dahil sa kasalanan natin, hiwalay tayo sa Diyos. At meron pa tayong accuser na lagi kang aakusahan, lagi kang pagbibintangan ng mga lahat ng mga mali mong ginawa. Yun yung problema. So, ano solusyon? Ang solusyon, yung binasa natin kanina, Ephesians chapter 1 verse 7, in Him, we have redemption, in Him, si Jesus. We have redemption through His blood, yung blood ni Jesus Christ, na binuhos niya doon sa cross, sabi niya nga, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, ang good news, dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, dahil sa kanyang pagbuhos ng kanyang dugo, naka-receive tayo ng forgiveness. Sabi sa tabi yung forgiveness. Forgiveness ng lahat ng kasalanan natin. Ano kasalanan? Past, present, future na kasalanan, forgiven. Naintindihan niyo ba yan? Yung mga ginawa natin in the past, forgiven na yun. Yung mga ginawa natin in the present, ngayon, kung meron akong ginagawang kasalanan ngayon, pati yun, forgiven na. Yung gagawin mo sa future, kung meron akong gagawin kasalanan mamaya, bukas, next week, next month, or next year, or hanggang sa yung mga future pa, pati yun, forgiven na. No? Kasi God, yung ginawa ni God, hindi bound ng time. No? Isang beses lang siya napako sa cross. Hindi na niya kailangan mapako ulit sa cross. No? Hindi siya babalik 2,000 years from now. Hindi siya babalik. Ano ba nga ito? 2025, 2,000 years from now. Hindi siya babalik sa 4,025. Tapos, inipon yung mga kasalanan natin mula 2,000 hanggang 2025 hanggang 4,025. Inipon yun. Tapos mamamatay ulit siya sa cross para bayaran yung mula 2025 hanggang 4,025. Hindi ganon. Nasusundan niyo ba? No? Yung death niya sa cross, once lang siya. Pero bayad lahat ng kasalanan. Forgiven lahat ng kasalanan. No? Yung pati yung kasalanan ng ipapanganak pa lang. Kung kayo magkakaanak, no? Kung si Marcos at si Jaja ay magkakaanak. Tapos, yung kasalanan ng anak nila, pati yun forgiven. Kasi meron mo na pala. Si Romel at si Carmi. No? Yes, habol pa yan. Pati yung mga magiging apo ninyo. Yung anak ng anyong anak. Pati kasalanan nila ba yan? No? Nasusundan niyo ba? Forgiven lahat yun. Ngayon, hindi tayo forgiven dahil lang sinabi lang ni God na, sige, pinapatawad ko na kayo. Sige na nga. Ano? Hindi ganun yung forgiveness ni God. Nasusundan niyo ba ako? Yung forgiveness ni God, hindi yun na, sige na nga, pinapatawad ko na kayo. May ginawa din si God. May ginawa si Jesus para tayo magpatawad. Hindi siya yung parang wala lang. Ano? Ginawa ni Jesus, siya yung umako ng kasalanan natin. Siya yung umako ng parusa. Siya yung kumuha ng lahat ng hirap, yung sugat. Binuhos niya yung kanyang dugo para mapatawad tayo. So, pinagbayad niya yung dugo niya para mapatawad tayo. Ano? So, ano yung principle, pangalawang principle natin? By the blood of Jesus. Sundan nyo nga na malakas. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. All my sins have been forgiven. All my sins have been forgiven. So yung last Sunday, by the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. Ngayon, this Sunday, so ito, dapat kabisado natin yan, yung dalawa na yun ha, dalawa na. No? 5 to lahat. So dapat, 5 to, alam ko naman matatalino kayo lahat. Yan, mga madali nyo lang ito kabisaduhin. No? Mga matatalino naman kayo. Kaya kung nakabisado ko niya, kasi matalino rin naman ako. No? So magagaling tayo magkabisa. No? So, last Sunday, by the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. Ngayon, Sunday, by the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. Napatawad na lahat ng kasalanan natin. So, ano ibig sabihin nun? Unang ibig sabihin nun, no guilt. Hindi ka nang magigilty. No? Sino sa inyo pag may nagawa ang kasalanan, nagigilty ka? No? Nagigilty ka kasi naisip mo, mali yung nagawa mo, mayroon ka nasaktan. Ano? Kay God, pag may nagawa kang kasalanan kay God,
Pag alam mo na napatawad na yon, di mo pa nga nagagawa eh. Gagawin mo pa lang. Diba? Kasi yung nagawa natin before, tapos na yun. Past na yun. Pero yung gagawin mo pa lang, pati yung forgiven na. Sa harapan ni God, wala ka ng guilt. Wala na. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, therefore, Romans 8:1, therefore, basahin naman natin ng malakas, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Yan. So, lahat ng mga na kay Jesus, dahil tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, ibig sabihin na kay Jesus ka na. Pero kung na kay Jesus ka na, wala nang condemnation. Wala nang parusa. Wala nang punishment sa mga na kay Jesus. So, dahil na kay Jesus ka na, yung kasalanan mo pinatawad na, dahil napatawad ka na, wala nang kaparusa sa'yo. Hindi ka napaparusahan. Dahil di ka napaparusahan, di ka na mag-feel guilty. Wala nang guilt. You have to understand, dahil pinatawad na yung kasalanan natin, si God, hindi na siya nagkikip ng records ng lahat ng ginawa natin kasalanan. Wala nang record ng kasalanan natin. Di ba si God all-knowing? Naniniwala ba kayo si God all-knowing? Alam niya lahat ng bagay. Past, present, future, alam ni God. Kita na niya yun. Pero, merong ginagawa si God na kailangan natin maintindihan. Meron siyang ginagawa na merong mga bagay na hindi na niya alam. Susundan niyo ba? Ano yun? Yung mga kasalanan natin. Pag pinatawad ka niya, kinakalimutan niya na yun. Hindi na niya alam yun. Nasusundan niya? Wala siyang kinikip na record ng kasalanan natin. Dahil kinalimutan na yung kasalanan natin, binalik na sa isipan niya yung kasalanan natin, tayo, pag meron may gumawa ng kasalanan sa atin, kaya nating mag-forgive, pero di natin kaya mag-forgive. Totoo talaga yun. Yung ginawa sa yung mali, hindi mo nakakalimutan. Ako yung naalala ko pa yung mga ginawa sa akin mali. Ang hindi ko na lang naaalala, yung pain. Pag naisip ko, walang epekto sa akin. Kasi nagpatawad na ako. Hindi na ako nasasaktan, hindi na ako naiinis. Pero naalala ko pa yung ginawa sa akin. Wala na yung pain. Si God, pati yung mismong ginawa mo, di na naalala ni God. Erase na yun. Hindi na niya yung gagamitin against you. Nasusundan niya yan? Hindi na gagamitin ni God against you. Hindi na sasabihin sa'yo ni God na, kasi, gumawa ka ng kasalanan ganito, ganyan. O, ganito ka lang. Hindi ka pwedeng ma-bless. Hindi ka pwedeng maging milyonaryo. Ano ka lang, dapat ganito lang yung sweldo mo. Kasi nga, may ginawa kang kasalanan. Hindi ganun. Hindi na ginagamit ni God yung kasalanan natin against us. Nasusundan niya? So, pag na kay Jesus ka, so ito, pinag-uusapan natin, ito lang yung mga na kay Jesus. Yung mga tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. Wala nang parusa. Pero pagka hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior, iba yun. Iyon, may record pa yun. Sila, may punishment. Tayo, wala na. Sundan niya? Kaya, very important na itong ginagawa namin sa inyo, tinuturo namin sa inyo. Kayo, darating yung time, kayo din yung gagamitin ni God para yung ibang tao, malaman din lang. Yung mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, family ninyo, classmates ninyo, bring them to church. Invite them. Para marinig din nila yung truth. Para sila, makarating din sila doon sa point na dati silang nasa punishment, ngayon wala na sila sa punishment. Tayo wala tayo sa punishment. Sila nandun pa. So, kailangan nilang malaman yung truth. Kailangan may mag-share sa kanila tungkol kay Jesus. Kailangan may mag-share sa kanila, kailangan nilang i-accept si Jesus. Kasi pag hindi nila i-accept si Jesus, nandun pa rin sila sa punishment. Pero tayo, wala tayong punishment. So, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. So, wag mo nang iisipin na pag nagkasakit ka, nagka-problema ka, pinaparusahan ka ng Diyos. Hindi ka na pinaparusahan ng Diyos. Kasi pinatawad na tayo ng Panginoon.
na may purpose si God kung ba't niya inaalaw, yung nagkakaroon tayo ng mga problema, nagkakaroon tayo ng mga challenges, nagkakasakit tayo. May purpose si Lord. No? Pero hindi na yun yung punishment. No? Yung mga gumagawa ng kasalanan hanggang ngayon, pag hindi sila nagbago, hindi nila tanggap si Jesus, paparusahan sila ng Panginoon. No? Yung mga corrupt government leaders, tuloy lang nila yung corruption nila. Ano? Pag hindi sila nagbago at hindi nila tanggap si Jesus, paparusahan sila ng Diyos. No? Pero hindi siguro sa mga next na pag-aaral natin, hindi nag-enjoy si God na nagpaparusa. Hindi siya yung masama. Hindi nag-enjoy si God na nagpaparusa. Ayaw niya nang may napaparusahan. Ayaw niya nang may mapupunta sa impyerno. Ayaw niya nang merong mapapahama. Ayaw niya. Ayaw niya nang merong namamatay. No? Pero yung lahat ng ginagawa natin, may consequences. Pero tayo na mga anak ni Jesus, wala na sa ating punishment. No? So, mahal ka ng Diyos. Sabi sa tabi mo, mahal ka ng Diyos. Sige, sabi sa tabi mo, mahal ka ng Diyos. No? Pinatawad na yung kasalanan natin, mahal tayo ni God. Special tayo sa paningin ng Diyos. Sabi mo sa tabi mo, special ka. Sabi mo sa sarili mo, special ako. No? Special tayo sa paningin ng Diyos. Pinatawad na yung mga kasalanan natin. At dahil pinatawad na yung kasalanan natin, mahal tayo ng Diyos, special tayo sa harap ng Diyos, pag nag-pray ka kay God, dinig ni God yung prayers mo. No? May sagot si God pag nagpe-pray tayo, kung pag-aaralan natin yung prayers in the future, no? Yung prayer, ang sagot ni God sa prayer, yes, no, wait. No? Isa lang doon sa tatlo. Yes, no, or wait. Pag may pinag-pray ka, either yes, kung hindi yes, no. Kaya no, kasi meron siyang better. Or wait, hindi pa tamang time. No, yun lang yung tatlo lang laging sagot ni Lord sa prayer. Pag na kay Jesus ka, yung prayers mo dinidinig ng Lord. At ang laging sagot lang ng Lord, yes, or no, kasi merong better, or wait, may tamang time. No? So, dinidinig tayo ng Diyos, and pangulit, God never forsakes us. No? Hindi ka tatalikuran ng Diyos, hindi ka i-reject ng Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasi nga yung kasalanan natin, napatawad na. No? So, ano dapat natin gawin? Babasahin niyo ma? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I forgive myself because God has forgiven me. No? So, kung si God pinatawad na tayo, patawarin na rin natin yung sarili natin. Ano man yung mali mong nagawa, ano man yung mga kasalanan na nagawa natin, ano man yung mga mistakes at failures natin, forgive yourself. No? Patawarin mo na yung sarili mo. Hindi tayo perfect, pero dahil pinatawad tayo ni God, papatawarin ko na rin yung sarili. No? Yan. Pangalawa, no shame. Sabi natin na malakas? No shame. So, ano yung una? No guilt. Pangalawa, no shame. Romans chapter 10 verse 11, sabi diyan, as scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. No? So, hindi natin ipagmamalaki yung mga nagawa natin kasalanan at yung mga mali natin. Hindi natin siya pinagmamalaki. Pero, hindi mo na siya tinatago. Hindi mo na siya kailangang itago. Nakakahiya siya. No? May mga bagay ako na hindi ko sinasabi sa ibang tao kasi nga, nakakahiya. Pero, hindi ko na siya nakakahiya, pero hindi ko na siya kinakahiya. Nasusundan siya ba yan? No? Kasi, pinatawad na tayo ng Panginoon. Accepted na tayo ni God. Sabi mo sa atin, accepted ka ni God. Ano man yung tingin sa atin ng ibang tao, ano man yung tingin mo sa sarili mo, sa paningin ng Diyos, accepted ka na. Diba kanina binasa natin, yung lahat ng ginagawa natin ay parang maraming basahan. Ayaw? Diba kahit anong gawin mo, maraming basahan ka. Tapos hiwalay tayo sa Diyos. Pero ang ginawa ni God, dahil pinatawad na yung kasalanan natin by the blood of Jesus Christ, ang tingin na sa atin ng Panginoon, special ka na. Accepted ka na ng Panginoon. Hindi na marumi yung tingin sa'yo ni God. No?
Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Pero dahil sa dugo ni Jesus Christ, naibalik na tayo sa Diyos. Hindi na tayo hiwalay kay God. Accepted ka na ng Panginoon. Kahit na sa tingin mo, ang pangit-pangit ng past mo, ang pangit-pangit ng lahat ng mga mali mong ginawa, in the presence of God, in the sight of God, you are now accepted. You are now special. No? At meron na tayong confidence na palaging lumapit sa Panginoon. Meron tayong confidence na humarap sa Diyos, manalangin kay God, makipag-usap kay God. Kasi nga, pinatawad na niya tayo. Malinis na tayo sa harapan ng Diyos. Kasundan niyo yan? No? Siguro maraming hindi niyo pa masyadong na-absorb yun, pero pagka na-meditate niyo siya ng meditate, pero pag inaral natin ang inaral, maintindihan natin, ma-absorb natin yung ibig sabihin at yung power ng pagpapatawad na binigay sa atin ng Panginoon. No? So, wala tayong, yung ibig sabihin, meron tayong confidence na, for example ako, sample ko na yung sarili ko, meron akong mga nagawang kasalanan, at matitindi yung mga kasalanan na yun na yung nakakadiri, nakakahiya, hindi ko pwede ipagmalaki. Pero may confidence ako na tumayo ngayon at mag-share ng Word of God. Hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa sarili ko. Kaya yung confidence na meron ako, kasi alam ko, pinatawad ako ng Diyos. Kahit may magsabi sa inyo, dumating ang time, ay, bakit ka nakikinig? Ba't pumupunta ka doon sa church na yun? Bakit nakikinig ka kayo doon sa Albi na yun? Alam mo ba kung anong ginawa nun? Pag may nagsabi sa inyo nun, tapos sinabi niya, Pastor, totoo ba na sinabi niya na ginawa niya, ganun yung ginawa niya? Sabi ko, totoo yun. No? Hindi ko yung tinatago. Pero alam ko, pinatawad na ako ng Diyos. Binago na ako ng Panginoon. Ginawa ko siya in the past, pero hindi ko na yung uulitin at hindi ko na yung ginagawa. Nasusundan niya, no? Yun yung confidence, yun yung ibig sabihin ng no shame, yun yung ibig sabihin ng meron tayong confidence. Kaya tayo nakakatayo dito sa harap, hindi dahil sa wala tayong kasalanan, kundi dahil pinatawad tayo ng Panginoon. No? So, our confidence is not in ourselves, but in who God is and what He has done. No, yung confidence natin, hindi dahil sa sarili natin, yung confidence natin, dahil sa ginawa ni God, kung sino si God. No? Mahal niya tayo, kaya siya namatay sa cross, siya yung nagsakripisyo, siya yung kumuha ng parusa, no? Binayaran yung kasalanan natin, binuhos niya yung kanyang dugo para mapatawad tayo. Ganong katindi yung ginawa ni Jesus. Kaya dahil dun sa ginawa ni Jesus, meron tayong confidence sa Kanya. Binebless ako ng Lord, binebless ng Lord yung family ko, hindi dahil magbayit ako, hindi dahil magaling ako, kundi dahil pinatawad ako ng Diyos. Yun talaga yun. Special ako. Hindi dahil special talaga ako, kundi dahil pinatawad ako ng Diyos. Pag nag-pray ako, pinapakinggan ng Diyos yung prayer ko. Hindi dahil special ako, or hindi dahil sa magaling ako, kundi dahil pinatawad ako ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. No? Pag nakuha niyo yun, magkakaroon din kayo ng ganong klaseng confidence. Pwede kang mag-share ng Word of God, pwede mo ipakilala si God sa ibang tao, pwede kang lumapit kay God, pwede kang mag-pray kay God. Alam mo, ibe-bless ka ng Diyos. Pag nag-apply ka ng trabaho, ako nag-apply ako ng trabaho, no? Maraming experience niyo yun. Dalawa kayong nag-apply, ikaw yung matatanggap. Favor ni God yun. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mabait ka, dahil ikaw yung anak ng Diyos. Dahil pinatawad ng Diyos yung kasalanan. Kung hindi ka man matanggap, may mas better na plano si Lord. Ganun yun. Ano? Sundan niyo ba? So, yung confidence natin sa Panginoon. Yung panghuli, ano yung panghuli? No fear. So, wala tayong takot. Psalm chapter 27 verse 1, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? No? Kung meron kang kasalanan, iniisip mo, baka parasahan ka ng Diyos, baka magkasakit ka, baka magka-problema ka, baka makasagasaan sa kalsada, ano? Baka may sumaksak sa'yo. Iniisip mo yun kasi nga, meron kang kasalanan na ginawa. No? Baka mahuli ka, baka maparusahan ka. Diba? Sino ang mga takot sa mundo?
Yung laging paranoid, yung lagi kang nakabantay, yung tinitingnan mo kung may nakatingin ba sa akin, may sumusunod ba sa akin. Sino yung mga yan? Mga kriminal. No? Parang gano'n na rin. No? Not necessarily addict, yun yung mga kriminal. Diba? Pag kriminal ka, gumagawa ka ng kasalanan, nagnanakaw ka, snatcher ka, gano'n, ano? No? Pag naglalakad yan, takot lagi yun. Naisip niya may sumusunod baka sa kanya, baka mahuli siya, baka makilala siya, baka mamukhaan siya. Di ba? Ganun, siguro wala naman dito sa ating ganun. Pero ganun, hindi rin ako naging kriminal. Tingin ko lang ganun. No, ganun siguro mag-isip yung kriminal. Di ba? Baka mamukhaan ako, baka may mga kilala sa akin, baka mamaya hulihin ako, baka mabuko ako. Kasi nga, mayroon kang kasalanan. Pero tayo, dahil wala na tayong kasalanan, dahil pinatawad na tayo, wala tayong ganung takot na baka mabuko ako. Ako, wala akong tinatago. No? Hindi ako nag-iisip na baka mabuko ako, baka malaman ni Marcos yung mali kong ginawa. Baka malaman ni Mark na may tinatago pala akong gano'n. Alam mo, iniisip na gano'n. Kasi wala mo nang tinatago. Hindi ko sinasabing wala akong ginawang kasalanan, pero ibig sabihin ko, yung kasalanan na yon, dati na yun. Pinatawad tayo ng Diyos. At hindi ko na yun inuulit. Hindi ko na yung ginagawa. No? Nasunod na niya? Kaya wala tayong dapat ikatakot. So, hindi ka natatakot sa mga pangit na nangyayari. Kung mayroong mga problema na dumating, hindi ka natatakot na kaya ako may problema kasi baka ako magka-problema kasi may ginawa akong kasalanan. Baka ako magkasakit kasi may kasalanan akong ginawa. Ano? Hindi mo na naiisip yun. Kasi nga, naisip natin, pag may negative na nangyayari, may purpose yun. Hindi yun dahil sa kasalanan natin. Pero baka yung mga, di ba, yung, kasi sa Bible, sa Old Testament, di ba, yung Sodom and Gomorrah, yung familiar kayo doon, nagpaulan sigad ng mga apoy doon. Pinarusahan niya yung Sodom and Gomorrah kasi nga, may kasalanan sila. Pero hindi na yung ginagawa nila. Sa Old Testament, di ba, yung nagkaroon ng great flood, no? Yung binaha yung buong mundo. Kasi nga, may mga kasalanan yung mga tao. Ganun siya sa Old Testament. No? Pero ngayon, dahil alam mo na pinatawad ka na ng Diyos, hindi na mangyayari sa iyo baka babagsakan ako ng puno pag naglalakad ako kasi may kasalanan akong ginawa. Hindi ka na ganun mag-isip. Nasusundan niyo ba? Hindi ka na natatakot doon sa mga pangit na mangyayari kasi dahil sa kasalanan mo. Naniniwala tayo, pinatawad na tayo ng Panginoon. Hindi ka na rin takot sa sasabihin ng ibang tao. Hindi ka takot sa sasabihin nila. Kasi alam mo, pinatawad ka na ng Diyos. Hindi ka rin takot magkamali. No? Si God, kinalimutan na yung kasalanan natin, yung mga failures at mistakes natin. Tayo minsan natatandaan pa natin yung mga failures at mistakes natin. And meron tayong tendency na takot tayo magkamali. Diba? Pag takot ka magkamali, ang tendency nun, lalo ka magkakamali. Tama? Diba? Pero pag meron kang confidence na pinatawad ka na ng Diyos, binura na ng Diyos yung lahat ng mga mistakes mo, failures mo, lahat ng kasalanan mo, hindi na tinitignan yon, dapat di ka na takot magkamali. Meron ka ng confidence. Ano pa ibig sabihin nun? You have nothing to prove. No? Wala ka nang kailangang patunayan. Sabi mo sa tabi mo, wala ka nang kailangang patunayan. Wala ka naman patunayan. Ano? Ako yung ginagawa ko ngayon, wala akong pinapatunayan kahit kanino. No, wala tayong pinoprove. Ginagawa lang natin ito kasi nagsiserve tayo sa Lord. Wala tayong kailangang patunayan. Hindi mo kailangan ng platform, hindi mo kailangan ng malaki, hindi mo kailangan maging bida-bida, hindi mo kailangan kumuha ng attention. Kasi wala ka namang kailangan patunayan. Sino yung mga laging kumukuha ng attention, gusto magpabida? Yung mga taong mayroong gustong patunayan. No? Yung mga apak, magdanap, mga agaw ng attention, mga apak ng ibang tao, para lang umangat. Kasi nga, naghahanap ng attention, mayroong gustong patunayan. Pero pag wala kang gustong patunayan, hindi mo kailangan mga agaw. Hindi mo kailangan mga apak. Hindi mo rin kailangan ng platform, hindi mo kailangan ng title. Gagawin mo lang kung ano sa tingin mo dapat mong gawin. Yung gagawin mo lang tama. Kasi nga, wala kang kailangang patunayan. Kaya mo lang ginagawa. Kasi, alam mo, yun yung tamang dapat gawin. Kaya mo siya ginagawa. No? So, wala tayong kailangang patunayan.
Hindi mo rin kailangan ipagtanggol yung sarili mo. Ako, may mga kilala akong gano'n, laging defensive, laging kailangan ipagtanggol yung sarili mo. Pag merong nag-comment dun sa post mo, kailangan mo depensa, kailangan mo sumagot. Hindi ko pwedeng hindi sumagot dito kasi masisira yung image ko, walang gano'n. Ano? So, ibig sabihin na wala kang kinakatakutan. No? So, panghuling point natin, nothing can come against us when God is with us. No? Dahil pinatawad tayo ng Panginoon, alam natin, lagi tayong kasama ng Diyos. Lagi tayong sinasamahan ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. At pagkasama mo si God, wala kang kailangang katakutan, wala kang kailangang pagtaguan, walang magtatagumpay na bagay laban sa'yo dahil kasama mo si God. Kasi amen. Amen. Yan. So, anong gagawin natin pag nagkasala tayo? 1 John chapter 1 verse 9. So, pinatawad din kasalanan mo. Pero anong gagawin natin pag nagkakasala tayo? Sabi diyan, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. So, ang gagawin pag may nagawang kasalanan, mamaya, for example, mamaya, may nagawa kang kasalanan, or bukas, may nagawa kang kasalanan, anong gagawin mo? Sabi diyan, confess. Ano? Confess. Siguro yung mga galing ako ng Katoliko. Yung understanding ko before ng confess, pupunta ako sa, kukumpisan ako. Punta ako sa pare. Kukumpisan ako. Tapos sasabihin ng pare, mag-ano ka, 10 ama namin, 15 bagay ng Maria, gano'n. No? Yung understanding ko ng confess before. Pero yung confess ngayon, hindi, direkto ka na kay God. Diretso na kay God. Kasi nga, pinatawad din kasalanan mo, may access ka na kay God, may relationship ka na kay God, direkta ka na kay God. Pag may nagawa kang kasalanan, Father, Lord, patawarin niyo po ako may nagawa kang kasalanan. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Kasi nga, pinatawad ka na ni Jesus. Kailangan mo lang i-confess. Kailangan mo lang aminin. Mayroon po ako, nakapagsinungaling po ako, patawarin niyo po ako. Ganun lang. Nakatingin na naman po ako doon sa nakahubad sa cellphone, patawarin niyo po ako. Confess lang. Admit your sins. Nakapagsinungaling po ako, nakapagmura po ako, just confess. Nasundan niya? No? So, gagawin lang natin, confess. So, ano yung pinaka-kailangan natin makabisada, no? Sabihin natin ulit ng malakas, by the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. So, last Sunday, kung hindi nyo pa napanood yung last Sunday, balikan nyo lang din sa group chat natin yung recording. Pero buburahin ko din yun siguro mga after 1 week kasi nga limited lang yung space natin sa Google Drive. So, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo na this week. No? So, last week, by the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. Ngayon, by the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. So, sige, tayo na tayo. Let's pray. So, dire-diretso na tayo hanggang pating benediction natin sa taas natin yung ating kamay. Lord, we just thank you, Panginoon, sa forgiveness ninyo sa amin. Thank you, Lord, for your blood na naglinis sa amin sa aming mga kasalanan, nagpalaya sa amin sa kapangyarihan ng dyablo, at nagpatawad ng aming mga kasalanan. We thank you, Lord, na wala na po kaming guilt, wala na kaming kahihiyan, wala na kaming takot, Lord God, because you have loved us, and you have shown us your forgiveness, Panginoon. And naniniwala kami, Lord, you hear our prayers. You are with us. You will never leave us. You will never forsake us. We are special in your sight, and you are with us every day. Your goodness, your mercy will follow us all the days of our lives. And even, Lord, we apply the blood of Jesus sa aming mga sambahayan, aming mga pamilya, na sila rin po, Panginoon, their sins are forgiven. Sila rin, free, redeemed from the power of the enemy. And sila din, Panginoon, mararanasan nila yung love mo, yung presence mo, and even, Lord God, we are protected by the blood. We are healed by the blood of Jesus Christ. At every day of our lives, use them, Lord, for your glory. Use them for your purpose. Use them for your plans. We pray this and we declare this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Kasalapan natin sa Lord.